ba na maraming workplace conflicts ang nagsisimula sa isang bagay na parang maliit lang sa simula? Hindi sa malaking desisyon, hindi sa komplikadong project, kundi sa salita. Isang comment sa meeting, isang message sa group chat, isang biro na hindi pinag-isipan. At bago natin namalayan, may nasaktan na pala, may misunderstanding na at may tensyon na sa grupo. Kaya pag-usapan natin ngayon, pro tips before you say a word. Pro tip number 1, pause before you speak. Sa workplace, mabilis ang takbo ng usapan. Minsan, gusto nating mag-react kaagad, lalo na kapag may hindi tayo nagustuhang nasabi o may idea na gusto nating kontrahen. Pero ang sabi sa atin sa James chapter 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Notice the order, listen first, speak later. Simple pero napaka-powerful. Pause. Minsan, isang 3-second pause ang kinakailangan bago magsalita para mapigilan ang isang misunderstanding. Kasi kapag nag-pause tayo, mabibigyan tayo ng pagkakataon para tanungin ang ating sarili, makakatulong ba itong sasabihin ko o baka makakasakit lamang? Pro tip number 2. Check your heart, not just your words. Minsan sinasabi natin, sorry, slip of the tongue, hindi ko naman intensyon yon. Pero ang totoo, hindi lang ito basta slip of the tongue. Ang mga salitang pinapakawalan natin, ito ay reflection ng kung ano ang nasa puso natin. Matthew 12:34, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin, kung ano ang laman ng ating puso, ito ay lumalabas sa ating nguso. Lumalabas sa ating bibig, sa ating mga salita. Kung may irritation, lalabas sa tono. Kung mayroong pride, lalabas ito sa ating komento. Kung may bitterness, lalabas bilang sarcasm. Minsan, biro kunwari, pero biro na may hugot. Kaya bago natin i-edit ang ating words, kailangan muna i-check natin ang ating heart. Tanungin ang ating sarili. Tanungin si Lord, Lord, may mali bang attitude sa puso ko ngayon? Ipakita niyo po sa akin. Because when God changes the heart, our words follow. Pro tip number 3, speak to build, not to break. Sa workplace, napakadaling mag-criticize. Napakadaling mag-point out ng mali. Ganyan din sa social media. Pero ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up. Imagine if this becomes our rule in life, our rule in the workplace. Before we say something, we ask, makaka-build up ba ito ng tao o makaka-break lamang? Hindi ibig sabihin, natatahimik lamang tayo kapag may kinakailangang i-correct. Pero ang difference is the how we say it. Pwede kang maging truthful and respectful at the same time because the right words spoken the right way can strengthen a team. So remember this, before you say a word, pause, check your heart, and speak to build. Dahil maraming conflict sa workplace ang maiiwasan kung may isang taong mag-iisip muna bago magsalita. Kaya next time na may gusto tayong sabihin sa meeting, sa chat, sa hallway conversation, sa mga kwentuhan sa loob ng pantry, pause for a moment and ask, is this something that will honor God? Is this something that will help people? Because sometimes the most powerful words are the ones we choose not to say. Be a blessing in the workplace today. Alam mo ba, nainirang na Best Non-Commercial Radio Station ng 12 KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Mo 1116 DXAS, your community
Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:06 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mapagpalang araw po sa ating lahat. At syempre, welcome sa ating programang Oras na Zamba Sulta. Ngayon po ay araw ng Tuesday, March 10, 2026. At kayo nga ay nakikinig ngayon sa ating programang ONZ na mapapakinggan ninyo hanggang mamayang 8:30 ng umaga. ¿Qué tal di aton syudad de Zamboanga? ¿Qué tal ustedes? Limpapa hasta Licomo? Kumusta ang mga taga Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte? Sa ating mga nanay, tatay, sa ating mga driver, pwede ba todo man pagas? Nag-full tank na ba ang lahat? Grabe ang mga pila sa mga gasolinahan nating kagabi. Oo, sana lang wag magkaroon ng hoarding, ha? Dahil kawawa naman yung mga hindi pa afford na bumili agad-agad ng gas. Katulad gapon, sabi ko pa sa husband ko, kailangan na ba natin mag-panic? Sabi niya, ayaw mag-panic ko ayaw mag-panic. Kasi wala po talaga kaming ikakapanik. Walang pambili, walang ikakapanik. Hanggang motor lang muna ang kaya namin i-full tank. Kasi may faith tayo, God will provide. Ayan, good morning po sa lahat. Siyempre, gusto ko din batiin ang aking kabarangay dito na talagang hindi na po nagjo-duty kasi lagi na lang po nagpa-practice mag-drive. Good morning, Robin Saling. Hi. Ayan, sir, no? Good morning. Buenos dias. Oo, no? Speaking of full tank. Kasi nga, yung iba, sir, di ba, alam na kasi nila na kapag Tuesday, diyan kasi nagkakaroon ng adjustment, di ba? Kung tataas ba o bababa. So, one thing na na-appreciate natin, no? At least ang mga kabarangay natin is aware na sila. Alam na nila kung kailan na, kung kailan ng pagkakaroon ng adjustment, pag-increase or decrease. Pero especially sa sitwasyon natin ngayon, alam natin na yung tuloy-tuloy na pag-increase. At ayun, masaya tayo kasi yung mga tao ngayon na alam mong nakatutok, no, at yung aware sila sa mga nangyayari. So, yung nga sabi mo nga, sir, 'di ba, na yung pagpagas ay hindi siya dapat hinuhoard, no? Kasi 'di ba, hindi lang yan once or twice na nangyari yung pag-hoard natin. Minsan, yung expectation versus reality, 'di ba? So, yung mga pag-hoard natin ng mga alcohol, 'di ba? Yung mga pag-hoard natin ng mga bagay-bagay. So, ayun. Good morning, no? Good morning din. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sir, sa mga nakikinig sa atin dyan sa Sulu, Basilan at Tawi-Tawi, no? Tuloy-tuloy naman ang pakikinig din dyan sa shoreline ng Sabah, Malaysia at sa Sultan Kudarat, no? Mapita. Good morning din dyan sa inyo sa studio. Yes, good morning. By the way po pala, no, kanina pala ay bago tayo pumasok dito sa ating office ay dinaanan ko yung 4 na gasolinahan din. Oo, so may gasolinahan dito sa may bandang Putik, hindi nag-open. Kasi hindi nila kaya magbenta ng nasa like ang diesel 107 pesos per liter, ang gasoline 97
per liter. Pero hindi ko alam anong dahilan. Hindi sila nag-open kanina pero mamayang alas 8 susubukan nilang magbukas. Pero susubukan din nila na ibagsak pa konti ang presyo kasi sobrang mahal. So, ang na-realize ko no sa 4 na gasolinahan na pinuntahan ko, lahat po talaga nag-increase. Pero kailangan nyo i-canvas kasi merong gasolinahan. And tinanong ko yung nung mga ano tawag sa kanila diyan, yung Mga pump boy. yeah, oo. Pump attendant. Meron oo. piso lang ang in-increase. Meron, oo, piso lang. Meron 5 pesos. Ito sa ano po ito sa diesel, meron din 15 pesos. So kung gusto nyo pong makatipid, kailangan nyo pong mag-canvas muna sa iba't ibang gasolinahan, especially dito sa Zamboanga, ang dami-dami nating gasoline station, no? Pero kung gusto niyo talaga doon sa quality, gusto niyo mag-remain doon sa kung saan na kayo, kung saan yung favorite nyo, dahil yun ang gusto nyo, pwede Ay, naman. komportable. Oo, kung yung talaga yung gusto nyong hatak sa inyong pagdadrive, di ba? May mga ganyan kasi no, yung mga feeling. Pwede naman. Pero kung meron pa bang mas mababa, meron. So like yung natanong ko, piso lang daw ang kanilang tinaas. So, Saan yan? Oo, dito sa bandang Putik. Pero may mga nakikita kang outlet niyan sa iba't ibang barangay dito sa ating syudad. So like sa diesel, meron 79, meron 65, meron 81, meron din 81 din yung isa. So meron naman pagdating sa super 71, and then ano na yung super sa ibang hindi ko alam kung ano siya i-compare. Pero eto, At saka alam mo, Sar, na-appreciate ko din. Sabi nga ng mga pump attendant na nakausap natin kahapon, sabi nila, hindi sila nag-a-allow na bumili ng mga tangke-tangke. Good thing. Oo, hindi Kasi nila sila rin ina-allow. malulugi mauubos din sila. Sabi nila, hindi, at saka yung desire daw talaga nila is makabili Ma-serve ba lahat? Lahat makabili lahat. O ma-serve. makabili. So Yes. parang ang ganda, no? Ang ganda din ng kwan nila, no? Meron talagang barangayan ba, no? Alam mo yun? Yeah, yung sila, 'di ba, yung parang makatao naman din kahit papaano. Oo. Ayan po, oras Oo. natin, alas 7:13 ng umaga. Samahan niyo po kami hanggang mamayang 8:30 ng umaga para po yan sa 1.5 oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At syempre, no, tuloy-tuloy lang ang pagtutok dito sa 1116 DXAS, your community radio, kung saan tayo ay nagpapaliwanag at naghahatid ng balita, sir, no? Hindi tayo nagpapabigat o nagpapainit ng ulo, no? Hindi tayo nananakot. Ayan. At syempre, no, alam natin ang lahat ng sitwasyon ay may solusyon, especially, no, lalo-lalo na sa Panginoon. Ayan, sali po kayo sa ating usapan, mga kabarangay. Kung kayo may mga tanong, komento o mensahe, pwede po kayong mag-text. Kung kayo may mga comment o feedback, no, i-text nyo lang sa ating text line sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, your community radio. Weather Report. Naglabas ng General Flood Advisory Number 2 ang Pag-asa para po sa buong Region 9 o Zamboanga Peninsula at kanina po yung alas 6 ng umaga, March 10, 2026. Ito ay dahil sa epekto ng buntot ng low pressure area o LPA na kasulukuyang nakakaapekto dito sa Mindanao at Visayas, habang northeast monsoon naman ang nararanasan sa Luzon. Inaasahan ang light to occasionally moderate na pag-ulan o thunderstorm sa susunod na 12 oras, at dahil dito pinag-iingat ang mga residente, particular na ang mga nakatira malapit sa mga daluyan ng tubig at mga ilog sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Kabilang sa mga binabantayang ilog ang Tagiti, Tigbao at Sibugay sa Sibugay, ang Kumalarang at Labangan sa Del Sur at ang Dipolog, Sindangan at Sibuko sa Del Norte, kasama ang kani-kanilang mga
tributaries. Pinapayuhan po ang publiko, lalo na ang mga nasa low-lying areas at malapit doon po sa mga paanan ng bundok, pati na ang mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Council na manatiling alerto at magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat para sa posibleng pagbaha o kaya ay pagguho ng lupa. March 10, happy birthday kay Brother Mark Noel Lagura. Hi Noel, happy birthday sa'yo. Happy birthday rin kay Jake Ofamen. Ayan, Jake Ofamen. Feeling ko kasi binaliktad niya ang kanyang family name. So happy birthday po sa inyo, Jake. Ayan, syempre, happy birthday, no? Sa akin naman, nag-iisang birthday celebrant, no? Kay Alnadif Abil, no? Pinsan ko to, happy birthday sa iyo. At shoutout, good morning sa mga nakikinig, especially sa 98th Barangay dito sa Zamboanga, no? Diyan sa San Roque, sa aming mga pamilya diyan sa San Roque, Barangay Pasunangka. Hello, good morning. Ayan, so good At sa morning. Mangguso pala, sir, Vitali. Oo, hello kay Apo Aspal Biral, good morning. Good morning po sa inyo at syempre dun sa mga nabanggit namin, happy birthday. And kay Ma'am Mife, good morning po Ma'am Sarah May and Sir Robin. Hello po Ma'am Mife. Good morning din po sa inyo. Si Kuya Nolly, hello Kuya Nolly. Matagal na namin kayo hindi na-feel. Hindi naramdaman kasi hindi nagparamdam. Hindi na-feel. So good morning po sa inyo and once again, happy birthday. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga ay ang word na share, Sa Tagalog o Filipino, ibahagi. na Chavacano party, Ipaambit sa Bisaya. sa Ilonggo ipasanyug, Tausog, no? Ibahagi. Tanong natin, ano yung meron ka na naibahagi mo na sa iba? O ano yung meron po kayo na na-share nyo na sa iba? Sabi po sa Luke 9:13, he replied, "You give them something to eat." Ito po yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Ngunit sabi niya nga, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Yan. Alam mo, Bino, napakaganda nitong ating i-discuss ngayon kasi something to give, something to share. Alam mo, na-realize ko, hindi talaga natin pwedeng ma-share sa isang tao yung something kapag tayo mismo ay wala nun. No? Kung meron ka mang ma-share na wala ka, paano kaya yun? So, ibig sabihin, lahat ng meron ka, isa sa mga dahilan niyan ay para mag-share ka din. At hindi lang ito about material things, hindi lang ito tungkol din sa mga kung anong meron ka, pera ba, or kaya pagkain. No, hindi lang yan tungkol dyan. Alam niyo po ba, pwede nyo rin po ma-share kung ano yung experience ninyo. Minsan nagtatanong tayo, bakit ko ba to nararanasan? Bakit ba kailangan mamatay ang aking partner? Bakit ba kailangan mamatay ang aking anak? Bakit kailangan hindi nabuo yung pagbubuntis ni Mrs.? Bakit kailangan ko tong maranasan, itong mga problemang ito? Diba, akala kasi natin, wala na, hanggang dun lang yun, nawalan ka, nagkaroon ka ng pain. Pero alam niyo po ba, na yung kagandahan pala ng mga nararanasan natin, kahit hindi maganda, ay pwede rin natin maibahagi sa ibang tao. Alam mo nga, sir, no, sabi nga, sinulat ko nga dito, sabi ko, ano kaya yung mga pwede mong i-share? Yung nga, mga story, no, yung mga experience. Kasi may mga araw, di ba, na yung, kasi pag iniisip natin kasi, no, ano yung pwede kong i-share, no? Palta gali, di mo yung sweldo. Di ba, palta nga, di ba, kulang nga yung, tayo nga, walang-wala na, tapos mag-share ka pa. Alam mo, no, may 'di ba kasi sa atin sa station meron tayong community outreach. Na-realize, alam mo na minsan pumapasok yan sa isip ko ba na napapaisip din ako no na paano
paano kami mag-share? Kami nga, 'di ba, tayo no as sa mga nakikinig, alam niyo po ang DXAS ay meron tayong mga barangay or may mga community tayo na siniserve no na binibigyan natin ng mga educational support no. Meron tayong mga pinapaaral dito sa station and pero ang station natin po ay isang non-profit, non-commercial at siya ay donor basis. Pero tayo ay nakakapagpaaral, tayo ay nagkakaroon ng feeding program, tayo ay nagkakaroon ng community outreach. And lahat yun, hindi dahil sa meron tayong nakatagong ipon, no? Pero dahil nga sa desire natin na mag-share. At iyan yung isa sa mga testimony no, or story na lagi kong nasi-share, Sar, na yung desire mo na mag-share sa tao, especially sa nakikita mo ano yung kailangan nila, in reality no, sa totoo talaga, God will provide. God will provide no, kasi yan yung prinsipyo na natutunan ko no, kasi 'di ba sabi nga doon no, and he had compassion no, meron 'di ba nung makita niya na yung tao na 'di ba oras na ng pagkain, 'di ba, oras na para magpahinga, yun yung alam mo kasi no, dapat kasi alam mo talaga ano yung eksaktong kailangan ng taong iyon na pwede mong i-share. Alam mo, maganda yung shinare mo din. Wow. O, di Thank you. ba? Thank you. Nagandahan ka na sa sinishare ko. Oo. Kasi yung verse natin ngayon, nung sinabi ni Jesus na, He replied, you give them something to eat. Alam mo, nag-doubt ang mga disciples dito. Kasi nga, wala silang pwedeng maibigay, wala silang pwedeng ipakain sa mga tao. Pero yung sinabi mo, pero alam mo yung kahit wala ka, pero because God will provide, maibibigay yan. Kaya naibigay ang kailangan ng mga tiyan, ng mga taong nung time ni Jesus, at sinabi niya nga, I meant it nung sinabi ko, give them something to eat. Kasi, ibibigay ng Panginoon, ipoprovide ng Panginoon. So, balik tayo doon sa ating pain, no? May mga nawala sa atin, pwedeng bagay, pwede loved ones, pwede career, nawala yan sa atin. Pero alam mo ba, balang araw, pwede kang mag-share doon sa experience mo, sa testimony. Oo, meron nga ako nabasa din, nawala yung wife niya. Nung una, hindi niya talaga maintindihan bakit nangyari yun. Until na-realize niya, ito pala yung broken world. Product o fruit or sabihin na result po ng broken world. Kasi na-aksidente yung wife niya. So, dahil sa accident namatay. So later on, dahan-dahan tinanggap niya, and then nag-church siya hanggang naging teacher siya doon sa church na iyon. And then alam mo ano yung naging specialization niya sa kanyang pagtuturo? Yung tungkol sa brokenness, kasi yun ang naging experience niya. Oo, yun ang galing niyang mag-share tungkol doon. No, ang galing niya mag-share. Hindi po natin sinasabi kailangan pa bang may mamatay, may mawala para maka-share lang ako. Hindi naman para po. gumanda yung pag-share. Oo, hindi naman po. No, pero hindi po kasi natin pwedeng kontrolin lahat ng bagay na lahat pwedeng nandyan lang sa atin lagi. Lalo na pag death, appointed kasi, no? Appointment ang death. So, kahit mayaman ka, kahit lahat na ng doktor ay nagsanib puwersa, kung panahon na po talaga natin, panahon na talaga natin. Yung tanong na lang, ano ang pwedeng gawin ng Panginoon dyan sa brokenness mo? Pwede kang maging encourager sa iba. Hindi hanggang dun lang ang story mo. Hindi hanggang dun lang sa pain. Pero makikita mo, may ginawa pa rin ang Panginoon sa akin kahit ganun ka sakit ang nangyari sa buhay ko. At saka pansin mo, sir, no, doon babalik tayo doon sa tanong na yun, yung huli kong may i-share. 'Di ba? Pansin niyo kabarangay, no, napapansin ba natin sa mga nakikinig sa atin, sir, na sa isang araw lang, no, yung iniisip mo lang lagi kung ano yung makukuha mo, minsan at the end of the day, marirealize mo kulang. Honestly, no, pero pag iniisip mo lagi, ano kaya ang pwede kong ma-share, ano kaya ang pwede kong maibibigay, at the end of the day, makikita mo punong-puno ka. Yan Diba? yung mga may heart of generosity talaga. Yung sinasabi natin na punong-puno ka na, satisfied ka, 'di ba? Feeling feeling fulfilled, 'di ba? Yung ganun, no, may fulfillment ba, no? Fulfilling kasi yung pag-share. At saka alam mo, may binasa akong isang book. Grabe ang galing ng writer, no. Ang dami na niyang senior, ang dami na niyang sinabi
lahat ng idea, ng strategy, paano ka kumalma, paano ka maging malakas, paano ka maging relax, paano ka yumaman. Pero sabi, alam mo, ang ending niya, sir, no, yung sa end point ng kanyang book, lahat ng yan, mafe-feel mo or mararanasan mo lang yan once you share. At Diba? ako, Once you share. ako naman, No? naalala ko yung may isang listener na sinabi niya, masaya ako na pwede akong makapag-share. Oh, may ganong attitude pala na para for Oo. her, privilege pala yung makashare. So, privilege makapag-share ng finance natin, ng knowledge natin, ng experience time. natin. Yes, kaya yung mga nag-guest sa atin dito, nagpapasalamat tayo niyan kasi 'di ba yung feeling nila ng privilege na ma-share nila. So mga tagapakinig natin, ano man ang meron ka, pwede mo yang i-share, no? Ano man ang meron ka, i-surrender mo yan kay Lord, ibigay mo yan kay Lord, and i-allow mo na si Lord ang magpapalaki niyan para ma-share mo sa ibang tao. At saka lastly, sir, no, yun nga, yung pag-share kasi natin is showing of faith din na God will provide. Diba? At saka alam mo, yung provision na binigay sa'yo, alam mo kasi nandun yung contentment at nandun yung self-control na alam mo ano yung mga kailangan mo, and then yung the rest is isi-share mo, no? Naalala ko lang short story, no, sabi yung dun sa manna, 'di ba, yung sa binigay sa mga Israelites, no, during the Old Testament, 'di ba? Yung daily bread kasi, yung eksakto lang sa araw na to yung binibigay sa atin. Yung binibigay sa atin na eksakto sa araw na to is suit or fit talaga, walang kulang, walang labis, walang kulang, saktong-sakto, satisfied ka talaga. So yung hawak mo ngayon na sobra, ibig sabihin ay intended yan para i-share sa iba. No, kaya yung mga kabarangay natin, thank you pala, no, sa mga nagsi-share, sa mga nagdadala ng mga merienda sa office, 'di ba? Oo, thank you. No, sa mga nagsi-share ng kanilang mga ulam, no? Huwag kang ngumiti, hindi ka nagsi-share ng Hindi ako Ayan, pero kasali yun. doon. Yun nga, no, tatanong natin, sir, no, ano yung meron ka na pwede mong ibahagi sa iba? Yes, i-share niyo na po yan ngayon. Yan ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Kabutihang ipinakita ng fast food crew sa batang may kapansanan, umani po ng papuri. Isang simpleng tagpo ng kabutihan sa isang fast food chain sa Taguig ang umantig sa puso ng maraming netizen matapos itong ibahagi sa social media. Ayon sa netizen na si Julia, kumakain sila ng kanyang partner nang mapansin nila ang isang batang pumasok sa restaurant. Noong una ay inakala nilang nakatago lamang ang mga kamay nito. Ngunit kalaunan ay napansin nilang wala pala itong mga braso. Nang umorder ang bata ng pagkain, agad namang tumulong ang crew na si Howard. Maingat nitong hinimay ang pagkain at sinubuan ang bata upang makakain ito ng maayos. Matapos tumulong, tahimik na bumalik si Howard sa kanyang trabaho habang ipinagpatuloy naman ng batang si Anthony ang pagkain gamit ang kanyang mga paa. Umani po ng papuri mula sa netizens ang ipinakitang malasakit ng crew, lalo na't kitang-kita sa video ang saya sa muka ng bata. Ipinapaalala po ng pangyayaring ito na kahit simpleng kabutihan ay may malaking epekto sa buhay ng iba. Sa araw-araw, piliin nating maging mabuti dahil hindi natin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, viral ngayon sa social media ang pagtatalo sa pagitan ng isang Transport Network Vehicle Service o TNVS driver at kanyang pasahero. Matapos sitahin ng pasahero ang driver dahil nanonood umano ito sa cellphone habang nagmamaneho. Sa kumalat na video, makikitang pinuna ng pasahero ang driver dahil sa paggamit ng cellphone habang nasa biyahe, bagay na maaaring magdulot ng panganib sa kanilang kaligtasan sa kalsada.
Sa halip na agad umamin o tumigil, nauwi pa sa mainitang pagtatalo ang dalawa. Umani naman ng reaksyon mula sa netizens ang insidente kung saan marami ang nagpahayag ng pag-aalala sa kaligtasan ng mga pasahero kapag hindi nakatutok sa pagmamaneho ang driver. Paalala naman ng mga motorista at netizens, ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho ay delikado at ipinagbabawal dahil maaari itong maging sanhi ng aksidente. Sa mga driver na patuloy na gumagawa ng ganitong gawain, tandaan na buhay ng inyong mga pasahero ang nakasalalay sa inyong pagmamaneho. Ang kapabayaan sa kalsada ay maaaring magdulot ng aksidente, pananagutan sa batas at kapahamakan sa iba. Sa kalsada, responsibilidad at disiplina ang dapat mangibabaw. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:30 ng umaga. At para po sa ating mga balita, nilooban ng mga hindi pa nakikilalang mga magnanakaw ang opisina ng City Health sa lungsod ng Zamboanga kahapon, partikular na sa City Epidemiology and Surveillance Unit, Engineering at Payroll Office. Nadiskubre ng isang empleyado ang panloloob bandang alas 7 ng umaga nang mapansin niyang magulo na ang opisina at bukas na ang mga drawer ng mga mesa. Kinumpirma na nawawala ang ilang laptop, mga relo at hindi pa matukoy na halaga ng pera mula sa loob ng tanggapan. Pinaniniwala ang madaling araw isinagawa ng mga sospek ang kanilang pagnanakaw upang hindi mapansin. Batay naman sa ulat, hindi agad na malayan ng naka-duty na security guard ang pangyayari. Napag-alaman na mag-isa lamang itong nagbabantay sa gusali nang maganap ang panloloob. Sa kasulukuyan, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at mabawi ang mga ninakaw na gamit. Zambasulta Balita. Umabot sa mahigit 568 milyong pesong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng Police Regional Office o PRO 9 sa serye ng mga operasyong ikinasam mula Enero hanggang Pebrero o mula Enero 2025 hanggang Pebrero taong 2026. Batay sa ulat, kabuuang 1,867 operation ang isinagawa sa buong rehiyon sa loob ng 14 na buwan. Nagresulta ito sa pagkakumpiska ng 83,498.22 gramo ng shabu at 7,930.26 gramo ng marijuana. Kasabay nito, nasa 2,667 drug personalities ang naaresto na ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri ni Police Brigadier General Edwin A. Quilates, Regional Director ng PRO 9, ang dedikasyon ng mga unit na naging bahagi ng mga operasyon. Ayon sa kanya, ang tagumpay na ito ay malinaw na mensahe na hindi titigil ang kapulisan sa pagbuwag sa mga drug network sa Zamboanga Peninsula at Sulu. Binigyang diin din ng PRO 9 na ang kanilang kampanya ay nananatiling nakabase sa intelligence-led policing at may mataas na respeto sa karapatang pantao o human rights at kaukulang proseso ng batas o due process. Zambasulta Balita. Sa ibang balita, nagsagawa ng isang espesyal na aktibidad ang Regional Mobile Force Battalion o RMFB-9 para sa mga kababaihang pulis ng kanilang unit bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Women's Month kahapon. Pagkilala sa husay, ayon pa kay Police Colonel Joseph Ortega, ang mismong commander ng RMFB-9
taon-taon nilang isinasagawa ang aktibidad na ito upang bigyang pugay ang kanilang mga babaeng tauhan. Kinilala ni Ortega ang galing ng kanilang 84 na women in uniform dahil napatunayan na ang mga ito ay kaya ring gawin o gampanan ang tungkulin na madalas ay inuugnay lamang sa mga kalalakihan. Naniniwala ang opisyal na ang ganitong selebrasyon ay malaking tulong sa pagpapataas ng moral ng mga tinuguriang babaylans o mga kababaihang pulis sa kanilang hanay. Nagsilbing guest of honor sa nasabing aktibidad si Fire Senior Superintendent Jacqueline S. Ortega, ang Assistant Regional Director for Operations o ARDO ng BFP BARM at mismong asawa ni Police Colonel Ortega. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Fire Senior Superintendent Ortega ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan at sa serbisyo publiko. Isa sa pinakamalaking hamon umano na kinahaharap ng isang pulis na babae ay ang madestino sa malalayong lugar, lalo na kung ito ay isang ina. Ngunit bilang mga public servant, alam niya na kayang-kaya itong lampasan at pangasiwaan ng mga kababaihang pulis. Zambasulta Balita. Ipinag-utos ni Mayor Kimer Olaso ang mas mahigpit na pagpapatupad ng public safety at traffic measures sa paghahanda ng lungsod para sa nalalapit na pagtatapos ng Ramadan at paggunita ng Semana Santa. Ayon na ito sa official Facebook page post ng City Government of Zamboanga. Sa isang coordination meeting na ginanap sa City Hall, direktang inatasan ng alkalde ang hanay ng pulisya, militar at iba pang ahensya na tiyakin ang maayos at ligtas na pagkilos ng publiko. Inaasahan ang pagdagsa ng malalaking deboto sa mga simbahan, moske at iba pang pampublikong lugar para sa dalawang mahalagang okasyong panrelihiyon. Ang banal na buwan ng Ramadan na nagsimula noong Pebrero 19 ay inaasahang magtatapos sa Idil al-Fitri sa darating na Marso 20. Depende sa opisyal na moon sighting. Samantala, ang Semana Santa naman ay gugunitain mula Marso 29 hanggang Abril 5. Kaugnay nito, pinag-aaralan din pinag-aaralan rin daw ng mayor ni Mayor Olaso na gawing sentro ng community moon sighting ang Boulevard para sa mga kapatid nating Muslim na nagmamarka ng pagtatapos ng kanilang pag-aayuno. Inatasan din ng alkalde ang mga kaugnay na tanggapan na repasuhin ng mga regulasyon sa trapiko upang maiwasan ang pagsisikip ng sasakyan, partikular na sa mga rutang patungo sa mga simbahan at moske, transport terminals, mga pangunahing gathering points o pasyalan. Zambasulta Balita. Magpapatupad ng adjustment sa pamasahe ng mga sasakyan at pasahero ang Montenegro Shipping Lines Incorporation simula po sa March 23, 2026. Ang itataas ng pamasahe ay maglalaro sa 10% hanggang 20% depende pa sa ruta. Bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel na umabot na sa halos 40% dahil nga sa nagaganap na tensyon sa Middle East. Ang hakbang na ito ay kailangan upang matugunan ang mataas na operational cost at mapanatili ang ligtas at maaasahang serbisyo sa dagat. Nagpasalamat ang management ng kumpanya sa pag-unawa ng kanilang mga kliyente at pasahero sa gitna ng hindi maiwasang pagbabago sa singil sa pamasahe. Zambasulta Balita. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na mananatiling bukas ng 5 araw sa isang linggo ang lahat ng kanilang frontline at hospital-based services sa kabila ng pagpapatupad ng bagong work schedule para sa mga administrative personnel simula kahapon, Marso 9, 2026. Bilang pagsunod sa Malacanang Memorandum Circular Number 114 para sa pagtitipid ng kuryente at krudo, hahatiin ang schedule ng PhilHealth. Ang administrative at back office magpapatupad ng compressed work week. So mula Lunes hanggang Huwebes, 10 oras kada araw.
frontline at critical units mananatiling Lunes hanggang Biyernes ang operasyon upang hindi maantala ang serbisyo sa mga miyembro. At para naman sa mga serbisyong mananatiling bukas ng 5-day work week, ito ang Philippine or PhilHealth Cares at P Malasakit personnel para sa mga ospital. Pangalawa, local health insurance offices, business centers at satellite offices. Pangatlo, ang claims processing at information technology o IT. At ang pang-apat, legal at field operations. Ang hakbang na ito ay bahagi ng nationwide energy conservation ng gobyerno na naglalayong bawasan ang paggamit ng kuryente at fuel ng ng 10 hanggang 20%. Ayon kay Dr. Mercado, bagaman naka-compressed schedule ang ilang staff, mananatili silang reachable at responsive tuwing Biyernes para sa mga urgent na concerns. Zambasulta Balita. Samantala, tiniyak ni Governor Mujib Hataman sa publiko na hindi naapektuhan ang kumpiyansa ng mga negosyante sa Lamitan City matapos ang pagsabog na naganap sa isang bagong tayong fast food chain sa lungsod. Sa isang panayam, binigyang diin ni Hataman na nananatiling normal at matatag ang mga aktibidad pang-ekonomiya sa nasabing lugar. Ayon sa gobernador, hindi pinanghinaan ng loob ang mga investor at entrepreneur dahil nakikita nila ang Lamitan bilang isang growing center for business sa Basilan. Samantala, mas pinalakas ng mga otoridad ang mga hakbang sa seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente, manggagawa at ng mga establishmento. Sa kasulukuyan, puspusan ang pakikipagtulungan ng mga unit ng pulisya at militar upang matukoy at madakip ang mga nasa likod ng pag-atake. Zambasulta Balita. Oras natin, 7:41 ng umaga. Bago tayo magtapos, gusto ko lamang i-announce po ito as public warning. Ito ay mula po kay Pastor Nathan Alanano. Alam mo, parang last year pa din natin ata alam na talagang nagkaroon na ng pag-hack sa isang account ni Pastor Nathan, at siya nga ay humihingi sa atin ng tulong upang ma-inform pa lalo na yung ating yung mga nakakakilala sa kanya na please be informed. Sabi niya nga sa kanyang message sa atin na yung Facebook account po na nasa pangalang Nathaniel Alanano ay hindi na niya official account. Ito ay matapos po ma-hack ang account na itong Nathaniel Alanano, at nagagamit na po itong account na ito para sa panloloko, pag-scam at pag-spread ng false information. Kasali na rin po dito yung mga pagbebenta ng kung ano-ano. At ang pinakabagong post nga ng itong account na Nathaniel Alanano ay nagbebenta ng mga itlog, tray ng mga itlog, at ilan sa mga offer ay itong LTO related services at iba pang mga transactions. So according ay pwede po natin itong i-report kung friend nyo sa FB itong account na Nathaniel Alanano. Hindi na po yan ang account ni Pastor Nathan. Pwede nyo pong i-report yan sa Facebook para ma-blacklist mo ng Facebook. Pwede rin po ninyong i-block yan kung gusto nyo, although ang advice ni Pastor Nathan, wag i-block para yung mga nagko-comment doon ay matulungan ma-inform. Pero depende po sa inyong conviction. At I strongly advise, sabi niya pa sa lahat, na not to send money or transact with this account. For verification po, ay pwede nyo pong i-contact sa Viber o sa mismong cellphone number ni Pastor Nathan. Ito 0975-863-2548. So maraming salamat daw sa pag-share. Tsaka paalala ko lang din kasi may kakilala tayo na na biktima rin ito, So ang pinakamagandang gawin nyo po talaga, wag lang kayong mag-transact sa chat.
Mhm. Oo, kasi yung mga hacker ngayon, kaya na pong ang SEC nga, 'di ba, na-interview natin last Monday, ang kahit yung mga online lending app, kaya na mag-produce ng certificate na kunwari approved by SEC. Kaya na nilang kumopya ng mga BIR. So, kaya na po yung gawin Mm. ng ating mga hacker. So, wag nyo pong hayaan, makontento kayo na nag-send ng ID, nag-send sa inyo ng certificate na approve sila ng ating DTI o ng SEC. Huwag po kayong makontento lang doon, as much as possible. Kung gusto nyo at kilala nyo naman yung tao na nagbebenta, video call. 'Di ba? Wag na din call lang, kasi minsan pati boses kaya nang gayahin, or mag-meet talaga kayo bago magpadala ng inyong pera. So yan po ang ating advice para kayo din ay hindi po mabiktima. Oras natin 7:45 ng umaga. Yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali, pero magbabalik kami at kami ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras sa Zamba Sulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo, Radyo Komunidad. Komunidad. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Hello everyone, I'm Lucho Castillo and welcome to the FEBC Report. FEBC Philippines is a gospel media ministry with 13 stations all over the Philippines. In today's conversation, we have Pastor Alex Gunay, our station manager for 1062 DXKI, Coronadal, South Cotabato. Hi Pastor Alex, it's good to see you again. Hello, Kuya Lucho. It's good to see you also. You know, Pastor Alex, I enjoyed my time there last December as we celebrated 61 years of DXKI serving the people in Coronadal, South Cotabato. Back in 1964, as the station started by God's faithfulness, and where it is now, how can you see God's hand in the journey of the station? The fact that the XKI is still here after 61 years, it's already a testament of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Ang mission natin ay nagpapatuloy in spite of a time when resources was limited. The future was uncertain sa mga panahong yon dahil nga masyadong limitado ang ating operation. But over the decades, South Cotabato has changed and communities have grown. Cultures have shifted and technology has advanced. Makikita natin na DXKI is still here and has remained faithful to its calling. Maganda yung title na kauna-unahang regional station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Pero mas magandang isipin na after 61 years, it still stand strong because of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Yun ang consistency na nakikita ko over the generation, and it is not accidental. It tells us that God has been the one carrying the ministry forward, providing the people, providing the partners, the protection, and yung purpose natin each step of the way. Oh, thank you, Pastor Alex. I think when we celebrated the anniversary, we heard our partners carry this pride of being part of the station in producing programs, in conveying the message of God's faithfulness to different people groups there. Sabi nga nila, DXKI was like the town crier, no? Siya nag-a-announce, siya nag-mobilize sa tao, siya naghahatid ng balita, siya ang nag-i-encourage sa kanila. And the station is called Your Friendly Voice. What does it mean to the people of South Cotabato today that you are the friendly voice there? Ibig sabihin ng friendly voice, ang istasyon natin ay approachable. It's a trustworthy station, and for many listeners, personal ang dating sa kanila dahil sabi nga nila, the station for them speaks gently and truthfully every day. In times that when people are overwhelmed sa mga bad news,
mga pressure, mga loneliness, mga mental issues, DXKI offers something that is different. A voice that is willing to listen, to encourage, and to remind people that there is a God who is always present. Para naman sa mga farmers, mga workers, mga parents, mga elderly, and even the young, it is a familiar and comforting and consistent voice na kanilang naririnig araw-araw. And it's the kind of voice that you can carry all day. And more importantly, that voice comes from the Lord. I often hear this term, no, when I'm there with you, yung migo, miga. Can you explain that and how that defines that your friendly voice? Yung address natin sa each staff habang nag-uusap sila on air, we agreed na i-precede natin ng term na migo or miga. It simply means friend. Pag kami ay nasa labas, nakikita kami ng mga listeners, ganito na rin ang tawag sa amin. Miga Joy, Miga Jen, gano'n. Dahil nakasanayan na nila. Well, thank you for sharing that, Pastor Alex. You know, being a gospel media ministry, the importance of creating an impact to the community is why we do the broadcast. Can you share an impact story, a life change story that clearly shows that DXKI has become a place of refuge on air, a safe space for people to come together? Actually, napakaraming story. At one example is yung kay Ed at saka kay Janet, katakutan. She is often alone at home kasi nga working yung husband. Nagiging daily spiritual refuge niya ang DXKI. Sabi nga niya, pag naka-on yung radio, it feels that she has a companion sa kanilang bahay. Yung mga naririnig niya mga sermon, mga music, mga Bible-based programs, nagbibigay ng kalakasan sa kanya. It strengthens her faith, guides her decisions as a mother, and brings comfort during times of uncertainty and even during times of illness. May mga panahon na may sakit sila and sinishare talaga nila na, oy, ito yung nararamdaman ko ngayon, mahinang-mahina, pero salamat, nandyan kayo. And as a couple, si Ed saka si Janet naka-experience kung paano na tinulungan talaga sila ng DXKI na ma-renew at ma-strengthen ang kanilang marriage bilang mag-asawa during difficult seasons. The Lord is using those messages that they hear on the station to bring a clarity, encouragement, and healing sa kanilang relationship. Kung paano ng DXKI is more than just a broadcast. DXKI has become a refuge, a safe place, a companion sa kanilang pamamahay where they find hope, direction, and God's presence, especially during the times when life feels overwhelming and heavy. Okay, wow. That's just one story, of many, I'm sure, where the station and its message of communicating Christ, over the airwaves have made a significant impact in the lives of people who hear the message. How has DXKI learned to serve a very, very diverse audience and still staying true to our gospel mission? Tama yun, Kuya Lucho, Napakaraming mga kultura dito sa South Cotabato. Over the years, DXKI has served this diverse audience by remaining grounded sa salita ng Panginoon, but at the same time, being sensitive sa pinagsisilbihan nating community. DXKI communicates the gospel with humility, with respect, and love, while pointing everyone that we have hope in God, we have hope in the Lord. By addressing real-life issues and community concern, DXKI builds trust in the community that it serves dito sa South Central Mindanao, and through that trust, the gospel continues to reach the hearts of many people without compromise. Wow, that's good to hear. You truly have shared that you understand the people that you serve. You listen to them, you connect with them, you engage with them,
And therefore, we are able to build this partnership. We walk with them throughout the years that we serve there in Cotabato. 61 years might be, wow, that's 6 decades. But the road ahead, there's still more that the Lord is asking us to continue doing, in our gospel media ministry. So for you, as you look ahead, what is your prayer for our ministry there, for the station, and for the people that we serve and reach every day? Ang prayer ko sa DXKI is that the station will continue to be faithful and to be a voice for the Lord Jesus Christ in the years ahead. Yun naman ang ating pinakamisyon until all have heard. And more than anything, I pray that DXKI will reach more homes and more individuals who need hope, especially to those who feel that they were forgotten and feel that they are alone in their struggles. And may many more families one day look back and say, ginamit ng Panginoon ang DXKI to bring His Word into our lives and to change our story. Pastor Alex, in your 38 years of serving in FEBC, when you look back at that, that's a lot of years serving the Lord. But when I look at you, I see the freshness, the joy of each day that you go and be with our team there in Coronadal. What can make you say that lahat nito ay all worth it? 38 years of serving. You are not just a worker dito sa DXKI, but it permeates your life long after na wala ka na dito sa DXKI. Parang wala ka na nandito pa rin. Naging training ground mo ang DXKI. It has become your seminary, it has become your wilderness, it has become your refuge, and long after your life, sa pagkatapos ng service mo sa DXKI, madadala mo yon lahat. Thank you, Pastor Alex. You are a living testament of how the Lord moves. I had a wonderful time with Pastor Alex Gunay, our station manager at DXKI, Coronadal, South Cotabato. In these heart-to-heart talks, we really see how God is moving, drawing out the truths in the life of the station, in the community, and in the life of people serving in the gospel media ministry. Pastor Alex came to FEBC not knowing the Lord, and now here he is, for almost 4 decades after, serving faithfully. And that's the takeaway. God is faithful. 61 years, 38 years, the life of Ed and Janet Katakutan, the impact of the programs, and the seasons to come where God will continually move in reaching the hearts of people. Thank you very much for joining us in the FEBC report. Thank you for praying for us. Thank you for walking with us. And so, take care, abide in Christ, and see you next time in the FEBC report. That was the FEBC report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang.
Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka imbis na magandang buhay para sa pamilya ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk. Be informed. Be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli, ako si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil nga sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin, 8:01 ng umaga. Good morning kay Ma'am Mife. Sabi niya pa, happy birthday po kay Teacher Alma Carino. Hello, Teacher Alma. Happy birthday po sa inyo mula dito sa DXAS. Oras na, Pilipinas! Pag-usapan natin. Tamang oras natin ngayon, alas 7:51 ng umaga. Nakatutok ka pa rin dito sa Oras na Pilipinas. Mula sa iyong agapay ng Sambayanan 702 DZAS, proud member tayo ng KBP. Yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Samahan niyo po kami para sa ating malayang talakayan. Heidi Bernardo Sampang. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhicat. Ngayon ay maganda ang ating pag-uusapan, lalo na tayo may eksperto makasama ngayon. Dahil kailangan talaga nating paghandaan pa, ano pa ba, worst case scenario. Diba? Na ating kailangang talagang paghandaan ng mabuti. Kahit malayo tayo, dahil nararamdaman talaga natin yung epekto ng mga nangyayari ngayon dyan sa gitnang silangan. So kasama natin ngayon si Sir Jerry Arances, ang convener ng Power for People Coalition at Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development. Magandang umaga po, Sir Jerry. Magandang umaga, Miss Heidi and Attorney Jeremiah. At syempre magandang umaga sa inyong mga tagapakinig po. Maraming salamat po sa inyong oras para sa DZAS at looking forward po kami sa mga insights ninyo. Yes. Sir Jerry, marami pong salamat. No? Kamusta ho ba? Sa atin hubang grupo, meron hubang pag-aalinlangan o pag-aalala na nangyayari po sa Iran? At ano pong take mga ninyo? projections po ninyo dito, sir? Maraming salamat doon sa tanong. Sa unang araw pa lang, medyo na tayo, kumbaga parang worry na kaagad. At the same time, kaya naglabas din kaagad kami ng kumbaga statement at hinihimok ang Department of Energy at ang pamahalaan na mag-roll out agad ng immediate
and kumbaga medyo mas malayuan na mga solusyon hinggil sa kalagayan, ano. So ang isa kaagad na nung nagsimula ang giyera ng US-Israel sa Iran, ang unang-unang kaagad pumasok sa isipan ko at isipan namin sa Power for People Coalition at sa SEED ay yung 2022 na Ukraine war. And what happened to our energy and power sector. Nung Ukraine war kasi, simula nung inatake yan ng Russia, ay sa span ng February 2022 to July 2022, 31% agad ang itinaas ng presyo ng kuryente nung panahon na yon. And in spite of the fact na nung time na yun, ang ginagamit natin, mayorya na ginagamit natin ng kuryente dito sa Kamaynilaan, hindi pa sa buong bansa, sa Kamaynilaan, dahil ito yung pinakamalaking franchise area ay mainly nanggagaling sa tinatawag na Malampaya gas. Ibig sabihin, pag-aari natin, kumbaga lokal na gas supply. Pero kahit local gas supply, 31% ang itinaas. Bakit? Kasi lahat po ng fossil fuel nakapeg sa international market. So once may paggalaw sa international market, ay aasahan natin na gagalaw talaga yung presyo ng energy at ng power. At after that, at ito yung nakakabahala kasi sa pamahalaan, ano. Kasi after that, na nakita na vulnerable tayo sa international shocks kapag may ganong mga pangyayari, ay ni-roll out pa din ng pamahalaan yung tinatawag na liquefied natural gas. Ibig sabihin, imported na natural gas. Ibig sabihin, aangkatin natin. And nung inintroduce siya, lalong tumaas ang presyo ng kuryente. Kasi nga, sa panahon ng giyera, sa panahon ng merong instability, yung buong value chain ng pag-aangkat ng fossil fuel. At dahil sobrang laki ng pangangailangan ng time na yon ng Europa ng tinatawag na liquefied natural gas, talagang ang presyo tinataas nila. Okay? So yun, lalo tayong naging vulnerable. Meron pa kaming data dyan at mismong ang pamahalaan mismo, nire-recognize yan. At kaya nung State of the Nation address ni Pangulong BBM, ay nirecognize niya na finally sinabi niya, mahal ang kuryente natin at ito sa pinakamalaking problema. Pero ang hindi nai-indicate doon, ang pinaka-problema nun ay dahil sa over-reliance natin sa imported na fossil fuel. And in this case, dito sa Greater Manila area, dalawa po yan. Yung LNG at domestic gas, at the same time, yung mga coal plants. May mga coal plants nung panahon na yun, na ang itinaas ay halos 64 pesos hanggang mas mataas pa. 64 pesos per kilowatt hour. Ang generation charge na standard po ay 4 na piso hanggang 5 piso. So imaginein mo yung itinaas ng mga coal plants na sa buong bansa, coal plant naman ang pinaka nagpapatakbo ng kuryente. So kung nangyari yon sa Ukraine war, we would definitely anticipate kumbaga parang a grimmer situation sa ating power sector, no? Kasi bakit? Direkta to Direkta na majority ng ating oil, LNG, ay dyan manggagaling at dadaan sa Strait of Hormuz. 20% ng global LNG and even oil supply ng buong mundo dyan dadaan. And majority, over-reliant talaga tayo for oil, di syempre yung bunker fuels, diesel. So yung mga small island, yung Mindoro, Palawan, so on and so forth, talagang matindi yung tama sa atin yan. At nag-forecast na ang Meralco na by next month ay mararamdaman natin yung sharp na pagtaas. Notwithstanding, syempre, yung nararamdaman na natin ngayon sa oil, yung langis. At alam natin, may mga lugar na out of stock na. Kahit sinasabi ng pamahalaan, 60 days pa tayo. And by the way, ang Indonesia, 20 days lang.
Actually, kahapon, 18 days na lang sila. So talagang panic mode ang karamihan. Hindi lang ang bansa natin, kundi ang buong Southeast Asia. No? Tapos, siyempre, dinidiscuss nyo kanina, double, triple whammy tayo eh. Kasi 2 milyong OFW ang nakatira or nagtatrabaho sa Middle East. So imagine the implication for remittances that keeps the economy afloat. So over-reliant na tayo sa fossil fuel na mainly nagagaling dyan. Ngayon, mas matindi pa dahil for remittances purposes. So, medyo kakaiba yung and when we would anticipate kumbaga parang syempre ang gusto ng pamahalaan, wag tayong magpanik. At dapat naman talaga wag tayong magpanik kasi sa totoo lang po nung 2022 pa lang sinasabi na namin na maghanda na for this at merong mga solutions. Yan. Actually, Sir Jerry, yan ang patutunguhan ng sunod kong tanong. Napakaganda ng paliwanag ninyo, no? Very clear. Kasi yung Power for the People Coalition po ninyo has consistently advocated sa energy independence, ano po. And ito pong nangyayari ngayon geopolitically, ano ba yung concrete na mga steps na pwedeng gawin ng Pilipinas para ma-reduce siguro yung reliance ba natin sa import at nabanggit nyo nga sa LNG, yung mga... So ano po ba, meron po bang mga concrete na mga steps na pwedeng agarang magawa ang atin pong pamahalaan? Yun, bahagi po yun ng kinadbay kaagad natin sa Department of Energy at sa publiko din. Na hindi ito, kumbaga meron pwedeng immediate at meron din syempre na mas structural. And we are in a position to actually really, kumbaga, change our reliance to importation. So one, unlike previous years, ngayon po napakadali to deploy yung tinatawag na mga solar PV rooftop systems, no? Dahil mas marami na ring providers at definitely in the last 10 years significantly nagmura po talaga siya. So and siyempre yung mga mahirap natin na kababayan, kailangan medyo may suporta doon. So kailangan mag-isip ng mekanismo din ang pamahalaan. Marami namang available funds din diyan. In fact, hindi nga masyadong alam ng publiko na merong Pag-ibig Fund facility for solar PV systems na pwedeng utangin po na mababa yung interest rates kasi halos lahat naman tayo Pag-ibig members, karamihan sa atin. So merong facility na gano'n na pwede pang i-enhance further. So ang solar PV system can easily be, kumbaga deployable po yan in weeks. So, kailangan lang talaga ng pamahalaan, una gawing, kumbaga centerpiece, at gawin nating oportunidad din ito, itong pagkakataon na ito na makapag-transition, lalo na yung mga residente. Kasi yung mga residente, sila yung pinakatatamaan dahil, kumbaga paycheck to paycheck, di ba? Hindi naman yan katulad ng mga negosyante na may mahabang pisi. So, definitely a caution doon sa mga mahihirap at siguro kahit yung mga working nasa workers sector and definitely yung mga nasa even the middle class has to be cautioned yung impact sa kanila. Ito mabilis to. At in fact dapat ang una diyan yung government offices dapat mag-deploy kaagad. Doon sa other aspects na hindi related sa kuryente, no? Kasi ito yung immediate Yung mga other kumbaga measures really is price control. At marami ng pag-uusap dito yung excise tax, yung EVAT, tinitingnan to suspend and marami namang ibang kumbaga pamamaraan para mag-source ng revenues pa din naman. And marami na diyang mga concrete na mga proposals Yung sa kuryente naman, kailangan talaga obligado na magkaroon ng price control. Kasi direct ang impact nito lalo na sa Greater Manila area. Ibig sabihin sa Meralco franchise area. Bakit? Kasi 40% ng kuryente sa Meralco franchise area inaangkat na LNG. At sobrang mahal niyan. Ibig sabihin, kung magmamahal pa lalo yan, kung nung panahon ng Ukraine War, 31% ang increase in a few months lang.
dito, mas matindi ito. So dapat talaga may caution at susunod ng mga coal plants. So kailangan talagang marami po kaming mga set of na dyan, mga recommendations na filed sa Energy Regulatory Commission, filed sa Department of Energy, at minsan po umaabot kami sa pagkakaso sa kanila kasi nga yung mandato mismo ay hindi sinusunod. Yung mga strategic, at ito yung pinaka-importante talaga, ay yung transition to renewable and clean technology, both in the transport and power sector. Bakit po? Kasi matagal na po ito eh. In fact, in 2016, we filed a case against the Department of Energy for remiss on the implementation of the Renewable Energy Law. May batas kasi eh. Yeah. Since 2009 pa yung batas na yan na nagdili-dali ang gobyerno para i-implement. Ngayon nakikita na natin yung benefits kasi may green energy auction at alam natin na pamura siya ng pamura at easily deployable na siya. So but at the same time, may mas marami pang pwedeng gawin doon. So yung kumbaga parang tigilan na natin yung pagtatayo pa ng mga bagong coal plants, pagtatayo pa ng mga bagong gas plants kasi alam na natin kung anong pwedeng mangyari sa bansa natin tungkol doon. Laging actually parang 10 years ago yung mga arguments ngayon nire-rehash 10 years ago pa. So na unreliable, so on and so forth, hindi daw mura. So parang minsan nakakatawa na yung argumento na yun at ang siguro ang gusto ko lang sabihin talaga doon, the fossil fuel industry lobby is so strong, including na minamount siya ng Department of Energy. At kailangan usigin mismo ng mga electric consumers kasi po alam natin the difference, even Meralco would say that, na ang difference between a coal plant, a gas plant versus renewable energy, doble, triple, ang usapin pa lang ng presyuhan. Sir Jerry, nako talagang napakalinaw ng inyo pong mga pinapaliwanag. Pero siguro para sa mga tao siguro baka nakikinig diyan yung ibang mga policy makers natin. Ano ba yung mga policy impediments na currently na naghihinder doon sa rapid growth? Kasi matagal na nga ito, 2009, I do agree. No? So, that's basically about 17 or almost 20 years. Parang 17 years ago, no? Yang batas na yan. And napakadaming mga benepisyo na binibigay kapag ikaw mag-i-invest talaga sa renewable energy. Pero ano pa ba yung mga policy impediments dyan at paano natin pwedeng ma-overcome itong parang slow pace ba na tulak sa sustainable energy future ng Pilipinas po? Magandang tanong yan, Attorney Jeremiah. No? Ang nasa top, when I am asked of that question, nasa top lagi is, kasi marami na pong supply at the moment ng renewable energy. Pero the data shows na kahit maraming supply, hindi siya na-deploy. Ibig sabihin, hindi tayo nakikinabang. Bakit? Ibig sabihin, hindi siya kinokontrata. Okay? So, and we've seen so many cases. Like for example po, bigyan ko kayo ng isang example. Ang pinaka-gateway ng malalaking bagyo at yung pinaka-devastated ng Yolanda, which is Leyte and Samar. So parang kung sa simple logic, kung sila yung pinaka-tinatamaan ng mga malalaking bagyo at naranasan ng Yolanda, dapat lang sila yung pinakaunang mag-transition away from fossil fuel. Tama? In terms of policy, in terms of even simple logic na ang fossil fuel ang nagki-create ng climate change, ng global warming. So sila yung dapat nasa forefront. And we did a study, 10 years na since Yolanda, baliktad po ang nangyari. Renewable energy ang dominant supply sa Yolanda Corridor. After 10 years, more than 50%, parang 67, I can't remember exactly yung study na ginawa namin, ang coal na galing sa Luzon.
So can you imagine na hina-house nila ang mga renewable energy, and one of the facility na pinaka kumbaga nagsusupply diyan historically, which is a geothermal plant, na shift towards fossil fuel pa. And this is where key policy and political will, actually. Political will, intervention. One, at yan yung sitwasyon na yan, buong bansa po yan. Buong bansa po yan. Ang number one po dyan, coal and fossil fuel sa bidding hides in a tolerated tariff system na hindi ipinapakita ang tunay na presyo niya. Bakit po? Ang tawag po dyan sa konsepto na yan ay yung tinatawag na two-part tariff system. Ibig sabihin, yung operation cost at yung fuel cost. Nakatago po yung fuel cost. Kaya yung binibid, kaya matatalo lagi ang mga renewables. Kasi ang renewables, walang fossil cost. Walang fossil cost. So, natatalo sila lagi. Halimbawa, ang geothermal, ang presyo 5 piso. Ang coal, ang ibibid 4 pesos and 50 cents. Okay? Mas mura siya. So talo ka sa bidding. Pero ang hindi sinasabi, merong hidden cost which is the fuel cost na volatile because inaangkat mo siya. So every time na magtataas yun, kaya magtataka ka. At maraming nagtataka dito, lalo na sa Yolanda Corridor. Bakit ang nanalo, ang pinakamura? Pero sobrang mahal ng kuryente namin sa Iloilo, sa so on and so forth. Ganon din yan sa small islands, yan sa Mindoro. Mindoro is dominated by diesel and bunker fuels. Totoo. At subsidized ng mga electric consumers ng Metro Manila. Pero bakit nananalo? Sobrang mahal. Right? So may mga, yung tinatawag po na hidden cost. At dito, namamayagpag. Meron pong ginawa yung previous na leadership ng ERC, at ito in-engage po talaga ng mga katulad natin at ng iba pang mga think tanks at NGOs, yung tinatawag na straight pricing. Palitan na natin yung bidding tariff setting ng straight pricing. Kasi yung straight pricing, makikita mo talaga kaagad na matatalo ang fossil fuel kasi dapat i-embody niya yung volatility ng international price at yung history mismo. Kasi kung ipapasok natin, halimbawa LNG or coal plant, kung nung Ukraine war tumataas sila, so dapat may averaging yan na hindi pwede na itinatago nila yon. Pero that is a Sir clear Jerry, dapat, policy loophole. in short, dapat kasama yon kapag binibid. Dapat, ay, yun yung pinaka simpleng lohika doon. Kasi para naman niloloko yung parang how does a market system work, 'di ba? Dapat wala kang tinatago. Dapat kumbaga ang market dynamics dapat patas. Patas para sa lahat. And this is why kahit sobrang dami na nating renewables. In fact, mayroong tinatawag na solar glut before sa Negros na sobrang tagal nang nakatayo, hindi na di-deploy. Hindi na di-deploy kasi mainly because of that. Dahil doon. At ang sa bandang huli niyan, ang nagbabayad niyan, taong bayan. Ay, diba? ganun po. At the end of the day, di po ba? May batas tayo eh. Yeah. Ang sinasabi ng batas natin sa IPIRA, least cost. Ibig sabihin yung pinakamura. Pero kung ang tariff setting ay ganun, ang ibig sabihin, niloloko yung taong bayan nung mismong tariff setting na yon na rules. So kinakailangan po talagang baguhin yon. Actually, yun yung number one. Kasi sino po, Sir Jerry, ang merong kapangyarihan na i-implement, baguhin, o sa tingin ko kasi it's already in the law, pero doon sa implementation po nagkakaproblema. Sino po ang responsible na entity po dito? Opo, ang una po dyan, dapat nireview po yan ng Energy Regulatory Commission. If I'm not mistaken, 2024 to 2025. At actually, nag-compromise lang yung leadership ng ERC because the industry, syempre nag-intervene heavily yung industry doon na yung dalawa na lang ang gamitin natin. So hayaan natin ang
kumbaga mga nasa industry kung alin yung pinaka better, pero sa totoo lang po talaga for electric consumers purposes, hindi two-part tariff ang better, straight pricing. So kailangan i-review yan. DOE also has a say on that. The DOE can actually parang swiftly change that by kumbaga a new policy. At tawag po dyan yung competitive selection process rules. Pwede nilang baguhin yun at sabihin, hindi, straight pricing na tayo para patas ang laban between renewable energy and fossil fuel. Total, may batas tayo on prioritizing renewable energy. Siyempre, ang Kongreso, malaki din po ang papel at ang Committee on Energy. Ang Committee on Energy can actually deliberate and shed light on this matter, no? Kasi lalo na sa ganitong konteksto na sobrang mahal na nga, magmamahal pa lalo. Paano ba natin pamumurahin? Isang aspeto 'yan yung paano magiging patas at paano yung mga coal plants natin at mga fossil fuel plants natin, diesel plants, sila yung mag-incur nung ganong risk kasi parang ang logic kasi diyan, pumapasok ka sa isang kontrata. 'Di ba? Ng matagalan, 20 years, 10 years. Hindi mo naman sinabi doon na kapag tumaas ay ganito ay ang electric consumers ang magbe-bear niyan. Dapat sila yung nagbe-bear noon kasi sila yung nagnegosyo right? At dito yung behavior talaga pag ginawa mong patas 'yan, lahat sila pupunta sa renewable energy and renewable energy, and by the way, hindi ko pa nasasabi, the potential for renewable energy, mismo ang Department of Energy nagsasabi, 1,200 gigawatts yan Wow. And the current capacity is just close to 30 gigawatts. So, it's a no-brainer really not to choose renewable energy na hindi susceptible, we will have energy independence and sovereignty, at mapapamura, malinis pa yung kuryente. Tsaka hindi siya subject sa fluctuation ng geopolitical scenario na Sir Jerry. Pero ano ho ba, may pag-asa po ba na mabigyan pansin ito ngayon ng sa executive branch ng ating Pangulo, ng DOE, ng ERC, at siguro pati na rin sir yung ating legislators, no? Yung mga Committee on Energy diyan na I do believe meron pa rin silang oversight function. Ano ho ba sa inyo pong tansya? Meron ho bang traction ngayon dahil ito ho nangyayari na kunin po ang iyong mga suggestion? Definitely, it will be kumbaga parang, at yun yung kaya din po kami sumusulat at ina-urge yung mga government institutions, including si President BBM, kasi State of the Nation address niya last year na mahal ang kuryente. Ito yung pagkakataon niya actually sagutin niya. Kasi hindi niya naman sinagot yun noon ng State of the Nation address. Di ba? Ang pinursu niya ay imbestigahan yung flood control na mga corruption issues. Sobrang dami po ng corruption issues sa kuryente at sa energy, no? Kasi may mga collusion diyan, etc. Ang dami ng Department of Energy chief before na nagsasabi, imbestigahan namin, pero never na naglabas ng findings about that. Dami pong collusion diyan. At in fact, tubong lugaw talaga at the mercy ng mga electric consumers. So ang marami silang pwedeng gawin definitely. At nasa may mga batas po tayo in fact may mga jurisprudence on the role ng Department of Energy, the role of Energy Regulatory Commission, and even the President. So and by the way, early last year sumulat na po kami even sa Presidente na mag-intervene, at siguro bahagi ito ng kumbaga parang din na nasa radar nila yung usapin ng mahal na kuryente. At in-outline na po namin doon kung ano ang mga dapat pagbabago, ano dapat mga imbestigahan talaga. So sobrang dami, pero ako sa akin po ang pinaka-immediate kasi talaga ay resolbahin natin at i-caution natin yung possible impacts. At renewable energy will be the key. And at the same time, for a strategic solution para mapababa at magkaroon tayo ng energy
independence. Marami pa pong pwedeng measures diyan. Kasi and I can discuss that lengthily. At sobrang dami ng problema, pero kulang lang yung oras natin, sir. Parang first things first. At yun yung sa akin number 1 po talaga yun kasi the fossil fuel plants, coal plants, gas plants gets away with murder because of that. Yeah. Sir Jerry, ako personal sabihin ko na curiosity ko po ito at medyo kamusta po ang implementation ng EVOS nung Energy Virtual One-Stop Shop? Mas bumilis po ba ang processing ng mga dokumento ninyo at ito po ba ay gaano ka-significant po sa improvement ng ating energy sector? Ayon sa Department of Energy, hindi po masyado naming minomonitor Okay. Sa EVOS ay kumbaga nagpa-function na siya at marami na ring nagpo-proseso through that. Okay. Pero pag tinanong po natin at tinatanong naman namin yung renewable energy industry, yun po yung sa sobrang dami din po kasi talaga ng kanilang mga requirements ay medyo kumbaga may pag-unlad. Definitely I would say that kasi galing din naman sa industry yung information na yun. Definitely may pag-unlad, may streamlining ng mga requirements, so on and so forth. Pero yung kumbaga parang ganito po kasi yung concept eh. The concept ng renewables is magpo-proliferate siya at lalakas siya kapag sinoportahan ng pamahalaan yung nature niya mismo ng pagiging distributed. Yan nga. Kasi yun yung pag inaral po natin sa ibang mga bansa, like for example Pakistan ngayon. Pakistan is and nasa malapit lang sa Middle East. Pakistan is poised to caution the impacts ng itong nangyayari sa Strait of Hormuz. Bakit? Kasi sila yung number 1 ngayon na deployment ng solar PV system. At hindi ito hindi walang kumbaga parang citizens led mismo. So and yung reflection ng experience na yun can actually be replicated dito sa Pilipinas. Kailangan lang medyo may mga measures na kailangang ayudahan ang pamahalaan. Here the local government will play a very critical role. How they make sure na meron silang mga local na parang kumbaga relaxing ng processes ng paano ang deployment ng mabilisan. Kasi sabi ko nga, solar PV system can be deployed in days. Hindi katulad dati na weeks, months, years. Yeah. In days, pwede pong ma-deploy ka agad yan. Paghanda yung infrastructure, paghanda yung permitting process. Alam nyo po, pero actual experience ko po ito Actual experience ko po ito. It takes so long to get yung go signal ng LGU yan nga. at mismong go signal ng Meralco. Yun din ang sabi dito ni Pinpoint ko na Diana. po ang pinaka-challenges dyan. So, Totoo po. Government makes the shift so difficult, expensive, and tedious. Sabi niya Tama. sa YouTube natin. Actually, Sir Jerry, kasi kaya ko na itanong yung sa EVOS po na yan. Kasi supposed to be, madami ng may automatic approval pa sila, may streamlining, at ako mismo, personal witness ko, nung ako ay nasa government work, isa talaga ang energy sector talaga, ang kailangan talaga ng tulong dyan. Pero, ang isa pang dyan nakikita ko sir is bukod doon sa ating mga solar panels na available, I think meron din tayong opportunity sa Pilipinas yung pagkakaroon ng baterya kasi yung energy storage meron ho akong mga nalalaman dito na nag-aano sila nag-eksperimento po na from yung sa China based na mga baterya dati. Dito, I think gumagamit sila ibang magnesium, gumagamit sila and I think maraming mga oportunidad dito sa Pilipinas kasi yung sa baterya. Kasi nga naman, yung energy, yung solar panels, para makapture mo yung energy. Pero yung pag-storage, isang usapan din yun. Ano hong masasabi nyo dito, sir, dun sa energy storage industry sa Philippines? So yung battery development at yung industry around it is critical, is crucial, no?
Pero ako I wanted to caution na you and may batas, may bill na nakasalang sa Kongreso. So okay. I hope na ma-highlight 'yon. And of course, syempre yung challenges din ng battery kasi maraming challenges ang battery like disposal and recycling. Tama. Wala po tayong facility about that and rules around that. So medyo matindi yung impacts din. Okay. Pero at the same time, syempre mas matindi yung impacts ng mga coal plants kasi yan, direct health issues yan eh. And ang siguro ang importante po dito kasi may mga technologies na hindi mo po kailangan ng malalaking battery tulad niyan. Okay? Na kasi maghukay ka pa po magbimina ka. So alam mo na yung mangyayari kapag sinira mo yung bundok, etc. Pero meron po tayong karanasan and this is a decades old na karanasan. Yung tinatawag na ram pump. It's a natural battery system. Ano po itong ram pump? Ito po yung mga existing dams natin. Yung existing dams natin, ang mangyayari lang dyan, ilalagyan mo ng solar PV system na capable na ibalik niya yung tubig. Okay, sa taas. And then, paikot na yon. Natural battery na yon kasi parang dire-diretso na lang siya. Okay? So yun po yung at matagal na technology na yan. Hindi yan bago for the Philippines. Kailangan lang din talagang i-position siya na hindi mo 24/7 na 'yon. Hindi mo kailangan ng at consistent 'yon. Hindi mo kailangan ng mga bagong batteries. So pero syempre kailangan din ng batteries pero i-combine mo siya. Sobrang dami ng kumbaga engineering solutions para sa ang pinaka-logic po dyan, pag may engineering problem, marami pong engineering solutions. Okay. Ang usapin lang dyan kung mahal at merong locally ay meron. Okay. Grabe Salamat, sir. Kulang yata ang buong araw sa atin. Napakadami hong interesting talaga sa atin pong. Salamat, sir. Jerry. Mabuhay po kayo. Maraming Maraming salamat din sa pagkakataon. Power. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig ngayon sa radyo at Facebook at syempre sa ating radio technician Kuya Romel Paulino. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga. Muli ako po si Sara Mito Labing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ito dahil sa pakikipag-isa nyo sa akin, ang sabi niya, meron kayong kapayapaan. So ang kapayapaan, mga kababayan, bagamat hindi ko sinasabing masama na mayroon kang pera sa bangko, na mayroon kang ganito, may assurance ka na anuman mangyari, pero ang assurance talaga ng kapayapaan, hindi yon. Ang sabi ng salita, sa pakikipag-isa nyo sa akin. So it is your relationship with Him that result to your peace. Ang kapayapaan galing doon, hindi sa assurance na meron ka.